Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po narito po ako, ang inyo pong abang lingkod. Yun nga po, sa pagpapatuloy po ng aking pong salaysay nung nakaraang linggo, ang atin nga pong mahal na Birhen ay ibinulid po sa napakalalim na bangin po ni Magdalena, na yun po ang naging sanhi. Kaya nga po sa kauna-unahang pagkakataon ay dumapo po sa Hardin ng Eden ang lahat po ng sakuna, salot at karamdaman po. Dahil nga po sa labis pong inggit at pagiging gahaman po ni Magdalena, yung kung ano nga po yung gusto niya, ay gusto niya, at wala po siyang pakialam kung ano man po ang magiging bunga po ng pagiging mapangahas at lapastangan po niya. Ang ating nga pong mahal na Birhen ay dahil nga po sa nangyari ay hindi po nakarating sa ikalawang pagkakataon po sa palasyo po ng ating Haring Ismael. Kaya nagkaroon na naman po ng pagkakataon ito pong amain na muli po ay maghasik po ng masamang balita at pagkakabahabahagi po dun po sa lugar ni Haring Ismael. Sinasabi po niya na sumusobra na talaga dahil nga po sa ikalawang pagkakataon ng ating mahal na Birhen ay hindi na naman nakarating. Sinasabi niya na ipinapahiya talaga ng ating mahal na Birhen ang kanilang hari. At dahil nga po dito, doon po sa loob ng palasyo ni Haring Ismael ay nagkaroon po ng bulong-bulungan at pagpaplano nga po na puntahan po nila at sugurin po ang palasyo po ni Haring Jesucristo at mahal na Birhen, dahil nga po walang nakakaalam kundi si Magdalena at ang buong grupo niya kung ano yung totoong nangyari sa ating mahal na Birhen. Ito pong si Magdalena, nagawa pa po niyang maghasik po ng mali pong kwento o usap-usapan kasama po ng kanyang mga grupo sa pangunguna po ni Magdalena at Magda, na yun nga daw po, marahil daw po kaya nawawala ang ating mahal na Birhen ay itinatago naman na ni Haring Ismael, o dili naman daw po kaya ay tuluyan ng sumama po kay Emmanuel dahil hindi po lingid kay Magda at Magdalena, na ito pong si Emmanuel, bagamat kinakapatid po ng ating Haring Jesucristo, ay meron pong lihim pong pagtatangi sa atin pong mahal na Reynang Birheng Maria. At dahil nga po diyan, ang buong grupo po ay nagplano sa pangunguna po ng amain ni Danica po at ni Magdalena po at ng lahat po din ng nasasakupan ni Haring Ismael. Pero si Haring Ismael po ay nanatili pong tikom ang bibig. Bagamat mababanaag mo po sa kanya yung kalungkutan, yung pagkadismaya, wala po siyang binitawan na kahit na anong salita. So, ang grupo po ni Haring Ismael sa pamumuno po ng amain at ni Danica at nila Magdalena ay sumugod nga po sa palasyo ng ating mahal na Haring Jesucristo, at doon nga po ay nagpasigklab pa po ng masidhing damdamin po ito pong amain at sila Danica at Magdalena upang yung damdamin po ng buong grupo ay lalong mag-alab po sa galit, na yun nga po naging sanhi po na ang palasyo po ng ating mahal na Birheng Maria at Haring Jesucristo ay kanila pong sinunog. At dun po ay gusto nilang ipataw nga po ang ganap na kamatayan po sa buo pong banal na pamilya, dahil para po sa kanila ay inaapi o ginagapi po nila si Haring Ismael, na ang atin naman pong Haring Jesucristo nung mga oras na yon, kasama po yung dalawang prinsipe, ay labis ang pag-aalala po sa kanya pong nawawalang reyna. Kaya nga po pumunta po siya dun po sa lugar ni na Adan at Eva, kung saan po siya orihinal na nanirahan, kung saan po siya isinilang upang hanapin nga po o itanong kung nakita ba nila ang ating mahal na Birhen. So, ang palasyo po ng ating mahal na Birhen at Haring Jesucristo ay sinunog po sa pangunguna po ni Danica, ng amain at ng buong grupo po ni Magda at Magdalena, at ang grupo din po ni Haring Ismael, na si Haring Ismael po ay yun po ang labis po na ipinagngalit po at ikinagalit ng ating Haring Ismael, dahil nga po
Kahit po kailan ang ating pong Haring Ismael ay hindi po nagbatas na wasakin ang palasyo ng ang babaeng pinakamamahal niya o ipataw ang kamatayan para po sa kanila. At yan po ang naging sanhi po, kaya po si Danica at ang amain po ay itiniwalag po ng ating Haring Ismael sa kanyang grupo. At ang nagsama-sama na po at nagsanib pwersa ay si Danica, ang amain po, at ang si Magdalena po, at ang mga grupo po nila. Yung grupo po ng ating Haring Ismael ay halos nahati. Yung iba po ay sumamang ganap sa grupo ng amain at yung iba po ay nanatili po ang suporta po sa atin pong Haring Ismael. At ito po ang dahilan kung bakit po sa kauna-unahan pong pagkakataon ay dumapo po sa hardin po ng Eden ang kamatayan at kung paano pong nalikha po ang dagat po ng impyerno, kung saan po ang palasyo po ng ating katawan po ng ating banal na Espiritu Santo, ng ating pong Diyos Ama, ng ating pong Panginoong Hesukristo ay winasak at sinunog po ng kampon po ng kadiliman. At dahil po sa kalapastanganan po ng grupo ni ng amain, ni Danica at ni Magdalena, ganap pong nakuha nila ang kanilang korona. Bilang ang amain ng hari ng kadiliman, si Magdalena ang reyna ng kadiliman, at si Danica po ang Lucifer. Ang Lucifer po na yan na itinuring po ng ating mahal na Birhen na higit pa sa kanyang kapamilya, halos natutulog po kung saan nagpapahinga ang ating mahal na Birhen, ay ganap pong tinraidor po siya. Ang Lucifer pong yan ay nakuha niya ang kanyang korona. At sila ang lumikha ng kamatayan at ng impyerno po, kung saan po doon po sila maghahari po at uuwi po sa pinali po pag ibinabab na pong ganap ng ating banal na Espiritu Santo ang hatol po, ang katapusan po ng paghuhukom. Ang ating pong banal na Espiritu Santo ang siyang nakatanglaw at wala pong nalilingid po sa kanya. Wala pong kitang-kita po ng ating banal na Espiritu Santo kung paano pong pinagplanuhan, winasak ang ating pong banal na pamilya. Tahimik na tahimik na tahimik po ang ating banal na Espiritu Santo na nakamasid sa kanyang katawan, sa buo niyang pamilya, at sa lahat po ng kampon po ng kadiliman. At yun po ang naging hudyat. Kaya po hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon po ng pagkakabahabahagi ang grupo po ni Haring Ismael, ang grupo po ni Amain, at sina Magdalena po at ang Lucifer po ay nagsanib pwersa. Gano'n na lang po yung pagdiriwang nila dahil buong buo po ang paniniwala ni Magdalena na hindi na makakaligtas pa ang mahal na Birheng Maria sa bangin kung saan po ibinulig niya. At ang buong akala naman po ng buong ng amain, ni Danica at ng lahat ng grupo, ang dalawang prinsipe at ang Haring Hesukristo ay kasama pong nasunog sa kanya pong palasyo. Hanggang sa muli po, kaya po nakasuot po ako ng kulay itim dahil napakalungkot pong pangyayari. Kung sa buhay po natin lahat na iyan pala ang dahilan kaya mayroong impyerno, kamatayan at lahat ng salot sa atin pong kapaligiran hanggang sa oras pong ito'y dinaranas po nating lahat. Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. Hanggang sa muli po, at mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating banal na Espiritu Santo.
Maraming marami pong